Traffic congestion at e-tricycles and e-bikes sa EDSA, ating tatalakayin kasama si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng Metro Manila Development Authority. Attorney Nunez, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Okay, Attorney, mukhang nakapatay po ang inyong volume. Baka kailangan po nating i-unmute. I'm sorry. Yan, maganda na po. Okay. Sorry, good afternoon po at magandang hapon din po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, matinding traffic na naman po ang nararanasan ng mga motorista dito po sa Metro Manila. Ano po yung mga hakbang ng MMDA upang mabawasan ang paninikip po ng ating mga kalsada sa ngayon? Yes, we all know that marami ho tayong priority projects na ongoing, mga big projects na nagko-contribute din po sa paninikip ng kalsada, lalong-lalo na yung MRT 7 construction sa Commonwealth, yung patuloy pa ring paggawa ng common station dyan sa may EDSA, SM North, dyan po malapit sa Trinoma, yung ating project po ng subway project dito sa Pasig, kung saan po magsisimula na sila mag-start ng boring machine. So marami ho talagang high impact projects na magbibenepisyo naman ho tayo in the near future, na ngayon kailangan nating bigyan ng pasensya kasi it also add to the congestion, lalong-lalo na yung mga malalaking construction projects natin ngayon. And aside from the continuing increase in the volume of vehicles na nabibenta from last year, 2022 to 2023, napakalaking porsyento na naman ang dinagdag na increase ng mga bagong kotse, and 50% doon po dito sa Metro Manila or nandoon sa mga neighboring provinces like Cavite, Bulacan, Laguna, na nagtatraverse din po sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. And of course yung mga road crash incidents, sa everyday natin na monitor more than 50 road crash incidents every day sa major thoroughfares. It also adds sa traffic, lalong-lalo na kung ang mga aksidenteng ito ay nangyayari during rush hours. Alright, bukod po sir sa obvious na kailangan ng disiplina sa kalsada ng mga motorista, at bukod po dun sa mga hindi na natin na ma-change, for example, kung may construction, ano pa po ang nakikita ninyo sana na maaaring pwedeng gawin o solusyon para bigyang prioridad ngayon at mabawasan ang travel time ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila? Well, unang-una, kapag may lakad ho kayo, at least give ample time, yung bigyan nyo ng palugit na oras kung kayo ay may lakad, na ahead of time you should prepare and leave early para at least hindi kayo sasabay dun sa buhos ng daloy ng trapiko, kasi karamihan dito alam ng traffic, and yet yung preparasyon nila sa pagbiyahe hindi naman nila inaagahan. And pangalawa po, siguro yung maraming construction projects na magdadagdag ng ating road network, kasi po alam naman natin na sa dami ng sasakyan na volume natin ngayon, na maraming nabebentang sasakyan, karamihan nga dyan no down payment na, kaya madali kang makabenta o makabili ng sasakyan, yung mga kalsada ho natin hindi naman nagdadagdag. So malaking bagay po yung mga priority projects natin ngayon, infra, to add lalong-lalo na itong subway natin na magtataas ng level ng ating mass public transport. And these are really beneficial in the near future. But now, kailangan natin pasensyahan muna yung mga ongoing projects na ito, kasi talagang may contribution po sa congestion ng traffic for now. Attorney Nunez, kanina po na-mention nyo na marami nga pong mga road repairs sa Metro Manila and other parts of the country. Pero ano po at nagiging dahilan po sa mga road repairs po na nangyayari sa Metro Manila? Particular na po dito sa EDSA na nagiging dahilan din po ng trapiko tuwing rush hour. Kung meron, hanggang kailan po at gaano po ito katagal? Usually po ang mga
road patching at road repairs, inaalaw namin yan from Friday night up to early morning ng Monday. So ngayon po, tinaasan na namin yung penalty sa mga contractors at na mga gumagawa ng mga kalsadang ito. Kasi minsan po nakikita namin na kulang ho sa mga flagmen at mga traffic marshals, at minsan naman po naiiwan nila yung mga gamit nila at hindi kaagad naaalis pagkatapos ng kanilang mga road repairs, naiiwan po at hindi nakukumpuni kaagad. So sa pag-increase po ng penalty na ito, definitely kahit papano we will instill discipline, lalong-lalo na sa mga contractors na gumagawa ng mga road repairs sa ating major roads and major thoroughfares. At since pinag-uusapan nga po natin ang EDSA, marami ngayon sa mga e-bike at e-trike ay malalakas po ang loob na dumadaan sa EDSA at iba pa mga major thoroughfares, no? Ano po ang detalye at hakbang ng MMDA laban po dito? Yes, ma'am. Alam niyo naman, last week, we had a meeting with LTO, LTFRB, all the heads of the local traffic units ng LGUs ng Metro Manila. Kasama na rin po ang DILG, because by next week sa Metro Manila Council meeting, we will submit the MMC resolution sa pag-regulate po ng mga e-trikes, tricycles, and kuligligs along national roads. Kasi po it's high time, kasi marami na rin yung nag-trending sa social media. Nakita nyo naman, nasa South Superhighway, nasa SLEX, nakakapasok yung mga e-trikes. So hindi naman namin talaga ito dinidiscriminate. We just need to regulate it para naman po ang main namin dito is to promote road safety, kasi napakadelikado po itong mga ganitong uri ng sasakyan na makikita sa mga national roads at major thoroughfares. So by next week po, hopefully the proposal of the MMDA to the Metro Manila Council regulating with penalty and fines sa e-trikes, tricycles, and kuligligs na magbiyahe sa mga national road ay ma-approve na. So nagkaroon naman ho kami ng TWG meeting last week, and halos lahat naman po in unison, unanimous po na gusto talagang magkaroon ng tamang regulasyon dito, kasama ng DOTR, LTO, and LTFRB. Okay. Alam naman po natin na wala pang national policy nga po para dito, no? Pero ano po yung proposed violation na posibleng ipataw sa mga gumagamit ng e-bike o e-trike sa mga pangunahing kalsada? Kasi medyo nakaka-confuse po eh. Parang mukha siyang bike, pero hindi siya bike. So hindi siya pwede sa bike lane. Hindi rin siya motorsiklo. At 'di ba, usually gumagamit niyan, wala naman talagang walang lisensya. lisensya. Hindi sila naka-register. So ang lakas po ng loob ng mga nakikita ko po 'yan na nako, ang lakas ng loob nila. At saka minsan tatlong gulong. So hindi mo maintindihan saan mo i-classify, 'di ba? Wala sila, wala nang policy nga po. Opo. So anong pwedeng ipataw po diyan? There's an actual LTO circular administrative order passed by LTO 2021-039. So, noong 2021 pa po, meron na ho talagang guidelines na pinalabas ang LTO sa regulation ng mga e-vehicles, e-bikes, e-motorcycles, e-trikes. Kaso, wala ho kasing penalty doon. Nakalagay lang po kung saan sila pwede dumaan, pero kahit sa hindi pwede sila dumaan, kapag dumaan, wala namang nakalagay na concrete penalty or fine kapag sila doon ay dumaan. At yun po ang problema, kasi there's no definitive fine for them. Nakalagay lang kung saan sila pwede dumaan at sino ang pwedeng magdala ng lisensya kapag ang e-bike mo or e-trike may maximum speed level. Yun lang po yung policy na yun. But now, with the recent initiatives, magkakaroon po ng fines and penalties at proper, mas nadagdagan, na-enhance namin yung regulation pertaining to e-trikes, not just only e-trikes, particularly kuligligs and tricycles. Kasi hindi lang naman po e-trikes ang nakikita natin sa national roads.
even yung tricycles na meron naman pong DILG memorandum order niyan, may circular ang DILG noon pa na dapat ang tricycles ay bawal sa mga national roads. So, for now, sir, para mas malinaw, ano po ang mga consequences o yung mga maaari nating ipataw kapag nakita natin ang mga ito na dumadaan sa mga hindi dapat nila daanan since wala pang ang clear guidelines para po dito? Unang-una po, there will be fine na may proposal na po pero that would be subject to the approval of the Metro Manila mayors. Malalaman natin yan by next week. At kapag dun po, meron din pong impounding na kapag nagdala sila nito na wala silang lisensya, pwede yung ma-impound yung kanilang tricycle, e-trikes or kuligligs. At may mga level kung first offense, second offense, third offense, yung fines and penalties regarding this. And this will all be tackled and finalized in our next Metro Manila Council meeting composed of the Metro Manila mayors next week. Well, maganda nga pong balita yan na posibleng ang ipanukala ng MMDA, LTO at LTFRB kasi practically kailangan yung tatlong bodies na to ay magtulong-tulong no, para makagawa ng panuntunan ukol dito at maparehistro rin ang mga e-bikes at e-trikes na umiikot po ngayon sa Metro Manila. Tulad po na isang regular na either motorsiklo at sasakyan dahil medyo parang bago nga po itong, ano ba to, Ninya? Bagong vehicle to Yes. na umiikot ngayon sa kalsada. Nakakalusot po kasi sila. At delikado rin. Minsan nakita ko may bata pa sa gitna, Correct. walang mga helmet, or Oo. nandun sila sa major roads. Siyempre, ang kalaban mo, mga malalaking sasakyan Oo. Dapat yan, at least tama, may rules, no? Or may mga dapat sundan dyan sa daan. Well, yun nga po, maganda pong pag-uusapan nga po kung paano po mareregulate ito. Pero, siguro sa pag-uusap nyo po na mangyayari, di ba? Magkakaroon na po ng mga regulations po ukol dito? Definitely, ma'am. Actually, there are certain LGUs na in Metro Manila na meron naman ng ordinansa existing even prior pandemic 2019. May mga LGUs na meron ng ordinances. So, kasama na rin po sa kinonsider namin yung mga provisions nila dito. Meron naman kasing LGUs na wala pa at ngayon pa rin lang sila gagawa at sabi nila after namin mailabas yung Metro Manila Council resolution, they will base their ordinances on that kapag nailabas namin. So ipapattern ho nila yung kanilang ordinansa regarding sa e-trikes and tricycles kapag nailabas na at na-aproba na ng Metro Manila Council. Okay, siguro po babalik sa atin si Attorney Victor no, para magbigay ng update tungkol po sa mga e-bike at mga e-trike na ito. But in the meantime, baka meron po kayong mga mensahe sa ating mga motorista. Yes po, alam nyo naman ngayon, continuous pa rin po ang aming clearing operations along Mabuhay lanes and major thoroughfares in Metro Manila. A reminder po sa mga mahilig illegally park. Sana po make sure na you'll park your vehicles sa tamang paradahan kasi it also adds sa traffic congestion kasi nire-recommenda namin na gumamit ng mga alternatibong ruta tulad ng Mabuhay Lane. Kung hindi yan po free at maraming illegally park, useless pong gamitin na alternatibong ruta para hindi na po mabulunan yung ating mga major roads. So hopefully, yun na nga, disiplina lamang ho ang susi dito para tayo medyo maginhawahan sa kalsada. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA.